Lapit kayo dito. Yun. Alright. Barangay San Joaquin at the count of 3. 1, 2, 3. Congratulations, Barangay San Joaquin. Magandang umaga, Barangay San Joaquin. Alam niyo, nabalitaan ko po, kaya nagmamadali ako galing Oplan Kaayusan sa kami ni Kong Roman, Vice Mayor Dodot, galing po kami sa Buting. Ngayon, nabalitaan namin, alas 5:30 ng umaga, nandito na daw po ang ibang senior natin. Kaya tumakbo kami. Totoo po ba yun? Ang aga niyo daw po dumating dito? Ako, nakakaya naman sa inyo. Tagal yung nag-intay. Sa susunod po kayo masyado maaga, ha? Yung sakto lang, para hindi po kayo nag-aantay. Pero maraming salamat po sa inyong maninit na pagtanggap. Binabati ko rin si Councilor Simon, ang Barangay Council ng San Joaquin, sa pangunan ni Cap Erap, na napaka-supportive sa mga proyekto ng ating lokal na pamahalaan. Ito naman pong inauguration natin ngayon, sa totoo, yung kahabaan po nito, last year pa po natapos. Alam niyo naman po yan kasi kayo po yung nakatira dito. Ngayon po, may mga ilan lang tayong hinabol bago natin tanggapin yung proyekto. Nagkaroon din tayo ng variation order. Kaya yung 100% completion ay kamakailan lamang na So, ito po, ang final contract amount natin ay 9.2 million lamang. Kasi yung original, kung nakikita niyo po yung mga nakapaskil, nung una, nasa 10 million po siya. Pero magandang balita naman yun kasi nabawasan po ng konti. May mga tinanggal lang po sa kontrata. Pero yung final contract amount, 9.2 million. Ang kasama po rito sa proyekto na ito, para lang po malinaw po sa lahat, una po, bali tatlong bahagi po ito. Una po, yung drainage line natin. Total length is 423 linear meters. So, kasama po yung sa Bernardo, Mendoza, Habson, at yung Service Road at Trinidad. Ngayon naman po, kasama rin pangalawa yung road yung concrete reblocking po natin. Nasa total, mula sa Bernardo, yung open court, Habson, nasa 1,822 square meters. So, substantial na rin po ang nireblock po natin. At pangatlo naman po nakasama sa proyektong ito ay yung water service canal. Ito po yung nakahiwalay po para sa mga nawasan natin. Kasi kung matatandaan po ay karamihan sa mga lumang proyekto ng drainage, pag binuksan mo, nandun din yung linya ng nawasa. Hindi po siya sanitary, hindi rin po siya ligtas, at mas mahirap siyang linisin. Kasi pagka, siguro nakikita niyo naman pag nililinis yung drainage, pag maraming mga tubo-tubo sa loob, talagang mahirap linisin. Kaya ang ginagawa na po natin ngayon ay nakahiwalay yung linya para sa nawasa. At ito po yung isa sa magandang innovation ng ating engineering department. So 328 linear meters yung water source. So tatlong bahagi po yung proyekto natin. Mahaba-haba at malaki-laki na rin po yung mga napagawa. That's for 9.2 million pesos. Pero sa totoo, bagamat masaya tayo na natapos yung proyektong ito, ay mas masaya at mas excited po ako dun sa mga parating pa lang na proyekto para sa Barangay San Joaquin. Una po, patapos na, hindi pa 100% pero patapos na yung Ilisco Road po natin. Makikinabang po tayo doon kasi gagaan kahit papano yung congestion natin, mababawasan kahit papano. At nung pinatitingnan ko po siya, mukhang mas maayos ang kalidad kumpara sa dating gawa. Kasi yung dating gawa, naabutan na lang din natin yun, medyo mabilis po nasira yung ibang bahagi. So, magkakaalaman naman po, makikita rin po natin kung maayos talaga yung pagkakagawa. Pero pati po yung bollards natin. Yung bollards, hindi po ang tulong sa inyo kasi minsan may mga nagreklamo, ba't naglalagay tayo ng bollards. Pero yan po ay para sa kalitasan ng lahat. At para makasiguro din tayo na, at least mabawasan yung mga obstruction po natin sa daan. Kasi pag may bollard na po dyan, hindi na basta-basta
mga nakasampa, di ba? Mas madali na pong i-clearing pag may bollard. At sa mga lugar po, sa totoo, marami ng nung nakaraan, meron sa Kapitolyo, yung nabangga, papasalamat yung establishmento kasi hindi natamaan yung struktura niya, yung building niya. Hanggang dun lang sa bollard. Kahit yung malaking SUV, tinamaan yung bollard. Hindi po bumigay yung bollard. Ibig sabihin, maayos yung pagkakagawa. So, ibig sabihin, naligtas tayong maaaring buhay at definitely property dahil sa mga bollard na yun. Pero importante, maayos yung pagkakagawa. Siguro, malapit na rin po matapos yung sa ilist po natin. Pangalawa, yung mga redevelopment natin, sa tulong din naman ni Congressman yung ibang area, pero yung ibang area, yung LGU naman ang papagawa, yung iba, MMDA, so nagtutulungan na lang po lahat ng ahensya ng pamahalaan, pero at tayo sa lokal na pamahalaan, isa sa prioridad natin ngayon, ay mapaganda yung mga open spaces natin, katulad po nito. Yung mga open spaces dahil sa Pasig, sa totoo, sa buong Metro Manila, talagang kulang na kulang ang mga espasyo kung saan pwede maglaro yung mga bata, kung saan pwede mag-zumba ang mga senior at iba pang mga grupo natin, gaya ng grupo ng kababaihan, mga HOA, kung saan pwedeng mag-meeting na medyo presko lang, kulang na kulang talaga open spaces natin. Kaya natutuwa tayo dahil ang City Council natin, very supportive. Yung congressman natin, yung mga proyekto rin, pati yung sa River Park or River Linear Park, yung mga esplanade natin. Tayo rin po, ang LGU, may proyekto rin naman po para dito sa San Joaquin. Pero nandun sa Buting, di ba nakikita niyo naman po yung mga iba. Pati yung floating park natin, marapit dito, tinatapos natin yung design, may mga, based sa prototype natin na nakita po ninyo, may mga kailangan lang tayong baguhin. Parang hindi po ubra yung barge type, di ba yung prototype yung barge. Masyado mahal yung maintenance. Mura sa umpisa pero yung maintenance masyado mahal. Kaya meron tayong bagong teknolohiya na nakita na hindi ganun ka mahal pero mukhang mas safe. Kailangan steady rin siyempre yung part natin. Yung mga lugar na kulang talaga yung open space, ito yung isa sa solusyon na naisip natin. At panghuli, at maaaring dito pinaka-may-excite ang mga taga-Barangay San Joaquin. Tama po ba? Ang ating civic complex ng San Joaquin, may Ilisco Road, malapit sa school, o halos katabi ng school, kasama po dyan ang inyong magiging bagong barangay. Pero hindi lang po barangay hall. Sabi ko, di ba, civic complex. Pag sinabing complex, hindi lang po iisang building yan. Nabanggit ko na lang din yung open space, yan yung isa sa pinaka-importante dyan. Yung gitna, mananatiling open space o park para po sa inyong lahat. Bagong barangay hall, Super Health Center, ililipat po natin sa tabi ng barangay hall na bago. Dahil ang inyo pong Super Health Center, di ba minsan nagkakaproblema po tayo, pati sa accreditation sa PhilHealth. Minsan medyo kinakapos tayo dahil hindi po siya ideal talaga kaya ililipat po natin at may mga ilan pa siguro substation ng fire at kung ano pa yung mga pangailangan, basketball court, ano ba? Oo, yung civic center po, yun yung sigurado abangan po ninyo. Hindi po sabay-sabay mapagawa lahat ng building doon. Pero priority natin, sunod sa usapan din natin sa inyong pamahalaang barangay ay yung barangay hall. Para mas maganda-ganda naman yung lokasyon. Kasi alam ko, nahihirapan po kayo sa pagpunta sa barangay, di ba? Oo, kaya yan ang isa sa priority. At pinapaalala ni Kong, ito rin naman po, Kaperap. Salamat po, Mayor. Yung repainting po natin dito, para may paglalaroan din yung mga kabataan natin. Okay. So yan po, marami pa pong iba, pero binanggit ko lang siguro yung mga pinaka-importante o pinaka-aabangan natin ninyo bilang mga taga San Joaquin. At asahan po ninyo na tuloy-tuloy po tayo kasi yung nakaraan
nabili na yung lupa yung sinasabi natin lupa at pinoprogram na natin para sa taong 2027 yung mga nabanggit ko. Ano, nabagkitan na po. Maraming salamat. Congratulations, Barangay San Joaquin. God bless po sa ating lahat. Muli maraming salamat.